Magandang araw sa mga listener ng channel na to. Isang photographer ang kapatid ko. Kung saan siyang lugar kumukuha ng mga litrato. Nangungontrata din siya sa mga school, ID picture, graduation, wedding at party. Isang gabi may tumawag sa kapatid ko. Isang madre at principal ng school. Ang sabi niya ay may kuha daw sila kinder graduation para sa mga bata. Kinabukasan ay maaga kaming umalis kasama ang makeup artist ko. Medyo may kalayuan din ang lugar. Pero nang makarating kami ay okay naman. Maganda ang school, pero wala tamang luma na ito. Dahil ang school ay nasa loob mismo na simbahan. Doon nakalagay ang mga classroom. 25 students sa isang section. Bale, may 3 section ng kinder dito. Nakuha na namin ng maayos. Ang una at pangalawang section ay tapos na. Isang section na lang. Pero inabot na kami ng tanghalian. Kaya naisipan muna namin kumain bago uli magpicture. Total, isang section na lamang at tapos na kami. Matapos kaming kumain ay last section na nga para sa portrait at graduation picture. Sabi nung madre doon na mag-set ng camera sa mismong room ng 3rd section. Ganun ulit, makeup, setup, bago gawin ang trabaho. After namin kumain ay medyo napaaga nga kami ng balik. Kasama ko ang makeup artist dito sa room. Habang busy ako sa pag-setup ng gagamitin ko para sa litrato, ay biglang may batang babae na pumasok at nag-iikot sa upuan ko. Sa buong room, parang naglalaro. Sinaway ko siya, sabi ko ay, huwag ka masyadong malikot, ne. Hindi ko siya actually tinignan dahil busy nga ako sa pag-setup ng gamit ko. Nagulat sa akin yung makeup artist ko. Sabi sa akin sinong kausap mo yan, kuya? Ang sabi ko ay batang babae na naglalaro. Kinukulit ako Hindi mo ba napansin? Paikot-ikot pa nga siya sa loob ng room. Ang kulit niya Nananakot ka ba, kuya? Wala pa namang batang napasok dito Anong wala? Kitang-kita ko Sinaway ko nga Nagtaasan ang balahibo ko. Pero hindi ko lang pinansin. Dumating na yung mga bata sa 3rd section. Isa-isa ko na lang silang kinuhaan. Nagtataka ako kasi may times na yung camera ko nagloloko. Yung iba kong kuha sa portrait blurred pa. Sabi ko sa sarili ko, isa ito sa pinaghihirapan kong section. Nagluloko yung professional camera ko. Dahil naiinis na ako, napagpasyahan ko na group pictures na lang ang unahin. Tapos yung ibang portrait pictures, sa pagbalik ko na lang tatapusin. Habang kinukuhaan ko yung group pictures ng mga bata, nagluloko pa rin yung camera ko. Nakailang palit na ako ng battery. Inisip ko kasi baka lobat na ito. Dahil bigla na lang namamatay yung camera ko. Pero chinek ko siya, full charge naman. Kahit nagloloko ang professional camera ko, kahit papaano ay natapos ko naman ang ilang solo pictures ng mga bata. At naka-6 na shots naman ako dun sa group pictures. Mga hapon na ay natapos na kami. At uwi na rin kami ng bahay. Gabi na, habang nag-i-edit ako ng pictures, tingnan ko isa-isa. Inilagay ko sa computer para mas makita ko kung malinaw yung pagkakakuha ko or malabo. Habang nag-i-edit ako ng picture merong mga blurred na kuha hanggang sa group pictures ng 3rd section. Nainis talaga ako kasi ang daming blurred na kuha. Iba black pa.
Pindot ako ng pindot hanggang sa makarating ako sa group pictures ng mga bata na nasa third section. Bigla ako natigilan nang ilabot at tumindig lahat ng balahibo ko. Kasi dahil sa magkakasunod na 3 group pictures ng mga bata. Sa ikalawang pinakalas na pwesto ng batang estudyanteng babae, may biglang sumingit na batang multo na nakasuot din ng uniform na katulad ng mga estudyanteng nag-aaral doon. Kinilabutan talaga ako kasi kitang-kita mo na sumingit lang ang bata at sinadya niyang sumama sa class picture. Nakaside view siya pero makikilala mo pa din ang mukha niya dahil tumingin talaga siya sa camera ko. At nung binilang ko ang mga paa ng mga estudyante, sobra talaga ng isa. After 1 week, bumalik kami sa school na yun. Kinausap ko ang teacher ng third section. Itinanong ko nga kung kilala niya ang batang sumingit sa group picture. Nagulat din siya. Hindi niya raw kilala kung sino ang batang iyon. At bakit daw ganun ang pagkakasingit. Pero nakatingin ito. Sa tagal daw niya na nagtuturo sa eskwela ngayon ay hindi niya pa nakita ang batang iyan. Dahil sa nakakakilabot na litrato na yun. Ipinakita ko din ang larawan na ito sa madre na kumuha sa amin para maglitrato. At tinanong ko rin siya kung kilala niya rin ang batang babaeng ito. Tumawa lang sa amin ang madre. Na napaisip tuloy ako, bakit kaya ganon ang naging reaksyon ng madre nang ipakita ko sa kanya ang picture ng bata. Maraming tanong sa isip ko. Naalala ko tuloy yung batang babae na paikot-ikot at naglalaro sa classroom habang nag-aayos ako ng camera. Hindi kaya iisa lang ang batang yun at ang batang nasa litrato ng group picture. Sa palagay ko, sa ganun na reaksyon ng madre, ay alam niya kung sino at ano ang nangyari sa batang nagmumulto. Masaya ang bata, ngunit hindi matahimik ang kaluluwa. Kaya ang alam niya ay naandun pa rin siya sa classroom na yun. I-share ko lang ang experience namin about sa Baguio Transient. Third year college ako noon as tourism student. Required talaga na mag-tour sa iba't ibang lugar. First day pa lang namin sa Baguio, madami nang naging experience yung prof ko na may third eye. Lahat ng pinupuntahan namin, hotel and transient, is merong kaluluwa na hindi matahimik. At yung iba pa sa kaluluwa ay may tendency manakit. At finally, nakahanap din kami ng isang transient na sa tingin niya ay walang kaluluwa na kahit ano or bad elements. So pagod na kami, nakarating sa transient at 7 PM. 4 kami sa kwarto. Si Vanji, Camille ang magkatabi sa kama, tapos ako at si Leia naman ang magkatabi sa kabilang kama. So niyaya nila ako lumabas para mamasyal, pero sabi ko nga ay pagod talaga ako, kaya tumanggi ako at pinili na lang na matulog sa kwarto namin. Nagising ako kasi ang ingay ni Leia ubo ng ubo. Napatingin ako sa orasan, mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Magpapasama sana ako sa kanya mag-CR, pero nahiya ako kasi halata namang hindi na maganda ang pakiramdam niya. Pagbalik ko galing CR ay nakatalikod pa rin siya sa akin.
di natulog na lang din ako ulit nang nakatalikod din sa kanya. Maya-maya naramdaman namin na bigla siyang tumayo kasi gumalaw yung kama namin. Ramdam ko nung gabi yun pa lang parang may nakatingin na sa akin. Ang weird din kasi tumatayo ng kusa yung mga balahibo namin. Kahit hindi ako nag-iisip ng nakakatakot, pero hindi ko na lang din pinansin at natulog na lang ulit ako. Kinabukasan lumapit sa akin si Banji at Camille. Takot na nagkukwento na ang sabi may multo raw kagabi. Naalimpungatan daw kasi sila mga past 12 ng gabi. May babae daw na nakaputi, nakatayo at nakatingin sa akin. Ang sabi ko naman ano ka ba? Si Leia yun. Nakita ko nga din siya bumangon. Lakas pa nga ng ubo Pero natigilan ako nang sinabi niya, ano ka ba, Monique? Wala kang katabing natulog dyan sa kama mo kagabi. Multo ang katabi mo. Dahil si Leia sa kabilang kwarto natulog kagabi. Tayong tatlo lang nandito kaya imposible yung sinasabi mo. Gusto mo puntahan pa natin si Leia sa kabila para maniwala ka. Bigla akong natahimik. Nagsingkin uli sa akin ang sinabi niya, ano ka ba, Monique? Wala kang katabing natulog dyan sa kama mo kagabi. Multo ang katabi mo. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi sa akin ni Banji at Camille. Totoo ba? Kaya pala ganun ang pakiramdam ko kagabi. Pinananayuan ako ng balahibo at pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi ko naman naisip na totoo pala ang sinasabi ni Prof tungkol sa mga kaluluwa na hindi matahimik at nanggugulo sa mga ordinaryong tao. Nagkatingin ng kaming tatlo at unahang tumakbo palabas sa kwarto habang sumisigaw. Nung araw din na yon ay last day na namin sa transient. Hindi naman sa matapang ako. Hindi lang talaga ako mapaniwalain sa mga kwento. Lalo na sa mga kwento ng kaklase ko. Sa katunayan, last day na namin ngayon. At mamaya, uwi na kami. Nasa loob na ako ng CR at gising na gising ako ng time na yon. Inilapag ko yung shampoo na nasa sachet at toothpaste na nasa sachet. Pati sabon at toothbrush. Isinampay ko yung tuwalya ko para hindi mabasa. Nakakagulat ang mga sumunod na nangyari. Paglingon ko sa gamit ko, lahat ng pampaligo ay bukas na. Ang toothpaste, shampoo, pati ang toothbrush ko may laman na. Nakalagay na yung toothpaste sa toothbrush ko. Grabe, sobrang panayo ng balahibo ko at hindi ako nakagalaw. Nang mag-sink in sa utak ko ang nangyari, sa sobrang takot ko napatakbo ko palabas. Iniwan ko lahat ng gamit ko. Simulan natin ang ating kwento. Sa aming baryo, si Marikit ang isa sa pinakamagandang babae na hinahangaan ng mga kalalakihan. Sobrang ganda nito. Halos wala siyang kapintasan. Marami siyang manliligaw. Halos nagkakandara pa ang mga binata rito sa baryo namin. Maganda na, mabait pa. Yan ang dating ni Marikit sa aming baryo. Sa lahat ng manliligaw sa dalagang si Marikit ay isa lamang ang matimbang sa kanya. Ayun ay si Ezekiel. Mabait, responsable, maginoo at makadiyos na binata. Makakatangi ang hinahanap
ng dalaga sa isang lalaki. Binabalak na nga sanang sagutin ni Marikit si Ezekiel dahil gusto rin naman niya ito. Kaya lang, sa kasamaang palad may pangyayaring hindi maganda. Nung isang gabi kasi ay umakyat ng ligaw ang tinaguriang maton sa kanilang lugar na si Joros. Nang gabi rin na yon ay pinagsigawan ni Joros sa lahat ng manliligaw ni Marikit na, "Sa akin lang si Marikit. Ako lang ang may karapatang mapangasawa niya. Kung sino man ang hadlang ay paniguradong ibabaong ko ng buhay." Banta niya sa mga manliligaw ni Marikit. Ang ilan sa kabinataan ay umurong ng buntot at agad na sumuko sa panliligaw kay Marikit. Iba ang takot nila kay Joros dahil sa mga sinabi nito. "Magtigil ka nga dyan, Joros," wika ni Marikit. "Huwag mong ipahiya ang mga manliligaw ko. Ang kapal ng mukha mo." "Ah, ganoon. Pwes, makikita mo sa akin. Sa akin ka rin babagsak, Marikit." Banta muli ni Joros. Sabay ngiti nito na parang demonyong nangaasar. Simula na magbanta ang mayabang na binata. Halos gabi-gabi may natatagpo ang bangkay. Bangkay ng manliligaw ni Marikit. Pinagsasaksak hanggang mamatay. Winakwak pa ang dibdib at kinuha ang puso. Iniisa-isa sila. Inuubos na tila palos ang kriminal na hindi mahuli-huli kung sino. Isa lang naman ang pinaghihinalaan ng lahat, si Joros. Pero wala silang matibay na ebidensya laban dito. Ang ibang kalalakihan na ingatog ang tuhod at takot, tuluyang sumuko sa panliligaw kay Marikit sa kadahilan ng baka sila ang sumunod na mamatay. Pero bukod tanging si Ezekiel ang natitirang manliligaw ni Marikit. Sa bagay, ito na nga lang din ang lalaking gusto rin naman ni Marikit. Pero sa isang banda, naisip ni Marikit na sabihan si Ezekiel na huminto na rin sa panliligaw sa kanya dahil baka siya na ang sunod na patay ng salarin. Pero nang sabihan nito ni Marikit, ay matapang na tumugon ang lalaki. "Kung sa ganitong paraan kung papatunayan ang wagas na pag-ibig ko sa iyo, Marikit, ay matapang ko susugungin." Sambit ni Ezekiel. Matamis na salitang tuluyang nagpahulog sa puso ng dalaga. Kaya nang gabi rin na yun ay tuluyang nasungkit ng binata ang matamis na oo ni Marikit. Kinabukasan ay nabalitaan nga ni Joros na magkasintahan na ang dalawa. At tulad ng inaasahan ay hindi matanggap-tanggap ang pagkabigo. Kaya't agad itong sinugod si Ezekiel. Nagpambuno silang dalawa. Sa huli, bumagsak sa lupa ang walang buhay na si Ezekiel. Tad-tad ng saksak. Iniyakan ng dalaga ang pagkawala ng kasintahan. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya napapakulong si Joros. Makamtan man ni Ezekiel ang inaasam na hustisya at sa iba pang mga pinatay ng salarin. Bagay naman ay tinanggi ni Joros at talagang nagmamatigas ito. Lahat ng namatay na manliligaw ni Marikit ay sinasabing pinatay ni Joros. Sinungaling, demonyo, pagdidiin ng dalaga. Gabi-gabi simula nang masawi si Ezekiel ay nakapagtatakang palagi pa rin itong laman ng panaginip ni Marikit. Tila hindi pa rin matahimik ang binata kahit nakamta na ang hustisya. Sa panaginip ay palagi itong itinuturo ang malaking punong nasa gilid ng daan malapit sa bahay ni Marikit. Hindi na nakatiis si Marikit dahil ayaw siyang tantanan sa panaginip niya ni Ezekiel. Isang araw ay binungkal niya ang lupa malapit sa sinasabing puno. Doon niya nalaman ang kasagutan. Napaupo sa lupa si Marikit. Hindi makapaniwala.
Sa nangangatol na kamay ay hawak niya ang isang nangangalawang na kutsilyo at ang puluwan ay may bahid ng mga tuyong dugo. Sa isang malaking plastic bag, nakabalot ang mga nabubulok na puso ng tao. Kung ganun hindi nga pala si Joros ang walang pusong salarin. Nagsasabi pala ito ng katotohanan. Ang salarin pala ay walang iba kundi ang namayapang kasintahan na si Ezekiel, ang lalaking pinili niyang mahalin. Ito pala ang tunay na kriminal, kung kaya't hindi nito magawang matahimik sa kabilang buhay. Nanlulumo si Marigit. Nagkamali ba siya ng pagpili sa pagkakilala sa taong minahal niya? Sino nga ba ngayon ang mas mahigit na mabuti o demonyo? Si Joros ba o si Ezekiel? Kami ay nakatira sa Apari, Cagayan. Grade 5 ako noon. Nung pagkagaling sa eskwela ay mahilig kami maglaro ng mga kababata ko sa may likod bahay. Sa bahay na yon ay may malaking puno ng sampalok na hitik sa bunga. Hindi ordinaryong sampalok dahil ang lalaki at ang tamis ng bunga nito. Ang masama, ang damot ng matandang lalaki na may-ari ng bahay. Humihingi kami pero ayaw kaming bigyan. Ang sa aming mga bata ay masasayang lang yung bunga na hindi man lang napapakinabangan. Isang araw, sinubukan ulit namin humingi. Tinaboy kami ng matanda at sinigawan pa. Sinabi ng bawal umakyat dito Amin tong punang sampalok na to. Walang pwedeng humingi rito, sa amin lang to. At hinabol pa kami ng pamalo. Sobrang asar ko binantan ko ang may-ari ng bahay. Sige lang, bukas ng gabi uubusin ko lahat ng bunga ng puno mo. Humanda ka sa aking matanda ka, gaganti ako. Kinabukasan ay excited akong pumasok. Habang nasa eskwelahan ako ay nag-iisip na ako ng paraan kung paano makakaakyat sa puno na hindi nakikita ng matandang masungit. Kailangan akong umakyat ng mga bandang 6:00 ng gabi. Nang dumating ang takdang oras, dumilim na. Inakyat ko na nga ang bakod, mababa lang naman Ito na ang pinakihintay kong pagkakataon. Kaharap ko na ngayon ang puno ng sampalok na pinakaasam ko. Nagdala ko ng bag na pang-eskwela. Tamang-tama, 4 na bulsa ang short ng uniform ko. Nagdala din ako sa 2 ekstrang pangsupot. Paakyat na ako sa taas, dahan-dahan para hindi ako makita ng may-ari ng bahay. Nasa gitna pa lang ako ng puno. Ang dami na talagang bunga. Kumakain ako habang namimitas at naglalagay sa bag ko. Ang tamis at ang sarap talaga. Sabi ko sa isip ko, yari ka ngayong matanda ka. Uubusin ko lahat ang bunga dito. Panay ang kuha ko at silid sa aking bag. Puno na ito. Pero hindi pa ako nakontento. Umakyat pa ako sa mas mataas at mas maraming bunga. Maya-maya, habang busy pa ako sa pag-akyat, napansin kong sa pinakadulo ng puno ay may lalaking nakatayo. Bigla akong tumigil at ang sabi ko sa sarili ko, aba, andito pala yung matanda, sa taas nagbabantay. Siyempre, bata pa ako noon at ang isip ko baka pagalitan niya ako. Bigla akong tumigil saglit at dahan-dahan akong bumaba. Habang pababa na ako sa puno ng sampalok, tumingin ulit ako sa kanya. Biglang tumama ang liwanag ng buwan
dun sa matandang nakatayo. Laking takot ko dahil hindi pala yun yung matandang masungit na nakatayo sa dulo ng puno, kundi isang pari na walang ulo, may rosaryo sa kamay at may hawak siyang libro na parang inaabot sa akin. Sa sobrang takot ko at pagkabigla, nagpados-dos ako pababa sa puno ng sampalok. Hindi ko na alam. Sugat-sugat ang aking tiyan, butas ang aking mga damit. Ang bag ko ay nalaglag din na puno ng sampalok. Wala na akong iniisip na iba pa kundi makababa at makauwi sa bahay namin. Nang ako ay makauwi sa bahay namin ay dali-dali akong nagtago sa kwarto. Natulog ako nang walang may alam sa nangyari. Kinabukasan ay dinala ako sa ospital dahil nilagnat ako ng napakataas. Naimpeksyon ang mga sugat ko na kung hindi naagapan ay baka wala na ako kung nasan man ako ngayon. Hindi ko rin masasabi kung totoo ba ang mga nakita ko o katang-isip ko lamang. Pero sigurado ako sa sarili ko na ang puno ng sampalok ay may taong nagbabantay. Nung gumaling ako, nakarecover sa mga pangyayari. Kunento ko lahat sa magulang ko kung ano yung nakita ko at na-experience ko. Sa tuwing dadaan ako at makikita ko ang punong yon, ay umiiwas na lang ako. Yung sa isip ko na parang wala akong nakikitang puno. Ganong katindi ang naging trauma sa akin ng pangyayaring iyon na habang buhay ko dadalhin. Laganap na sa labas ang mga batang nakasuot ng costume at iba't ibang superhero. Meron ding nakagayak ng tulad ng isang multo. Dala-dala nila ang isang basket o minsan ay isang plastic na laruan na korting kalabasa. Kumakatok ang mga ito sa bawat pintuan kung saan ay inaabutan sila ng mga candy, chocolates at inilalagay nila sa basket. Ngunit hindi lahat ay may kakayahan na magsuot ng magagarang costume. Sa maliit na kabahayan ay nananatili lamang ang nakatingin sa labas ang magkapatid na sila Mako at Lisa. Si Mako ay nasa edad na 9 na taong gulang at si Lisa naman ay 10 taong gulang. Ang tanging kasama lamang nila sa kanilang tahanan ay ang kanilang ina. Samantalang ang kanilang ama naman ay namaalam na. Noong nakarang taon ay sinubukan nilang magsuot lamang ng kahit anong damit, ngunit napagtawanan lamang sila ng ibang kabataan. Maya-maya pa ay habang nakatanaw sila sa labas ay may mga batang kumakatok sa kanilang pintuan. Aling Esther, trick or treat po. Sisilipin sana nila yon pero agad ding pinalis ng kanilang nanay. Wala rin naman kasing maibibigay ang nanay nila sa mga batang iyon. Pagkain nga namin ay walang pambili. Chocolate pa na ibibigay sa inyo? Masungit na sabi ng nanay. Matapos iyon ay nagkulong na lamang muli ang dalawa sa kanilang kwarto. Kinuha ni Mako ang kumot niya na gawa sa pinagtagpi-tagping katsa na pinaglagyan ng harina at sinuot ito. Nagkunwari siyang multo at tinakot ng kanyang ate. Hindi naman iyon ang ikinatuwa ng kanyang ate. Itigil mo nga yan. Bakit hindi tayo lumabas? Pwede na siguro itong suot natin eh. Hindi man nila sabihing dalawa ay pareho silang naiinggit sa mga batang nasa labas. Magagara ang suot ng mga ito.
na alam nilang hindi nila kayang bilhin. Lalabas tayo? Para ano pa? Para pagtawanan nila? Sambit ng ate ni Mako. Ang masigla at nananakot na si Mako ay tila nanghina at hindi makapagsalita. Napaupo siya sa kahoy na double deck na tinutulugan nilang magkapatid. Napansin iyon ni Lisa at inalo niya ang kanyang kapatid. Malapit silang dalawa sa isa't isa. Ayaw nilang nalulungkot. Matapos kasing pumanaw ang kanyang ama, ay nagbago na ang pag-uugali ng kanilang ina. At si Lisa naman ay tumayong ina ng nakababatang kapatid. Huwag ka nang malungkot dyan. Maroon na lang ulit tayo sa bintana ng mga batang naka-costume. Yaya nito sa nakababatang kapatid. Tila nabuhayan ng loob si Mako sa sinabi ng kanyang ate at agad tumakbo sa bintana. Maliit lamang kasi ang kanilang bintana at kapag naunahan siya ng kanyang ate ay mahihirapan na siyang pumwesto ng maganda. Sinadya namang magpahuli ni Lisa dahil gusto niyang makapanood ng ganon ng kanyang nakababatang kapatid. Sari-saring damit ang nakikita nila. May nakasuot ng Superman, Naruto at Spider-Man. Meron ding White Lady at Fairy. Maya-maya pa ay nakita nila ang isang patang pinagkakaguluhan ng marami. Nakasimpleng damit lamang ito, ngunit may karagdagan siyang dala. May kulay pula ang kanyang damit at hawak niya ang isang plastic na palakol. Habang sa kabila naman ay hawak niya ang isang ulo ng manika. Tingnan mo yun ate oh. Simple lang suot ng bata. Pwede rin tayong gumawa nun. Hinimas ni Lisa ang buhok ni Mako. Wala siyang maisagot sa kapatid. Tanaw na tanaw nito ang lungkot sa mukha ng bata. Pakiramdam niya ay nagkukulang siya bilang isang ate kapag malungkot si Mako. Maya-maya pa ay nakaisip ng magandang idea si Lisa. Binulungan niya si Mako at biglang sumilip dito ang mga ngiti. Pwede kaya? Tanong ni Mako sa kanyang ate. Oo naman, pwedeng pwede. Paniguradong sagot ni Lisa sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi nga nagtagal ay nasa labas na ng bahay si Mako at Lisa. Hawak ni Mako ang basket habang si Lisa naman ay hawak ang isang ulo ng manika at palakol. Nagsimula silang kumatok sa bahay-bahay at gaya ng mga inaasahan ay nakatanggap din sila ng mga chocolate at candy mula sa mga ito. Partikular na binabati ng mga may bahay ang kasuotan nila at may dalang props si Lisa. Ang ganda naman ng costume nyo, wika ng isa. Mahal siguro yan no? Saan nyo nabili yan? Sabi naman ng isa pa. Pati ang mga bata na nagkalat sa daan ay nagsimula rin silang tanungin tungkol sa kanilang dala. Tuwang-tuwa si Mako at hindi na sila niloloko at inaapi ng mga batang tulad nila. Ang ilan nga sa mga magulang na kasama ng mga bata ay nakiusap na sa kanila na kung maaaring kukuhaan sila ng litrato kasama ang kanilang mga anak. Agad naman pumayag ang dalawa. Ngayong taon na ito, sila ang pinagkakaguluhan. Buti na lamang ay nakaisip ng idea ang kanyang ate. Sumapit ang gabi at napuno ang basket ng chocolate at candy. Iniimbitahan pa nga sana sila ng ibang bata na dumalo sa isang Halloween party, ngunit hindi na sila sumama at baka magalit daw ang kanilang ina. Masayang umuwi ang dalawa. Madalang nilang maranasan ang makakuha ng atensyon mula sa ibang tao. Masarap din pala paminsan-minsan ay ikaw naman ang bida. Kinabukasan ay may isang magulang na nakakatuwang tingnan ang mga litrato ng kanyang anak. Partikular niyang napansin ang kuha ng kanyang anak kasama si Lisa at si Mako. Maganda ang mga ngiti ng kanyang mga anak. Ginawa niya itong profile picture sa social media
Wala pa yatang isang minuto ay nag-iwan na ng komento ang isa sa mga kanyang kapitbahay at pinansin ang ulong dala ng magkapatid. "Mare, tingnan mo nga yung ulong dala ng dalawang bata. Parang kamukha ng nanay nila." Pansin ng isa. Sunod-sunod na ang naging comment ng iba't ibang kapitbahay nila. Hindi may tatangging ang pagkakahawig ng ulo at ni Aling Esther. Bakit nga ba hindi nila napansin ang detaling iyon? Siguro ay dahil sa paggabi na at mas abala sila sa kanilang mga anak. Isa-isang naglabasa ng mga tao mula sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay nakarating na rin ang impormasyon sa presidente ng homeowners. Kinatok nito ang bahay nila Aling Esther ngunit walang sumasagot. Makalipas ang humigit 10 minuto ay nagdesisyon na nga ang ilang mga kapitbahay nila na basagin o sirain na ang pintuan. Basta makapasok lang sa bahay para matingnan kung ano ba ang nangyari kay Aling Esther. Eksaktong pagbagsak ng pintuan ay tumambad sa kanila ang katawan ni Aling Esther. Nakaupo ito at nakaharap sa kanilang direksyon. Ang ulo ni Aling Esther ay nakapatong sa hita habang may nakadikit na papel na nakasulat ang katagang "Trick or Treat." Sinuyod ng mga tao ang bahay. Hinanap ang magkapatid, ngunit hindi nila makita ito. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam kung saan napadpad si Mako at Lisa. At kung paano nila nagawa sa kanilang ina ang karumal-dumal na krimen na iyon. Hindi natin masisisi ang mga bata. Malawak ang pagkanilang pag-iisip. Malaro. Sabayan pa ng pagpasok ng masamang elemento